Okay na? Okay po sir. So last question na rin po. Alam naman po natin na sa pagkakataon pong ito ay iba't ibang grupo po na nananawagan ng accountability ang nandito po sa EDSA, pero may mga pagkakaiba din po sa mga kung paano ito makakamit. So kayo po, para po sa inyong grupo, para po sa inyong panawagan, paano po kaya mapagkakaisa ang mga Pilipino sa mga ganito po klaseng panawagan? Yeah, I think sige. So paano yung pagkakaisa? I think yung pagkakaisa dapat nakaugat sa prinsipyo, 'di ba? And I think again, may nagpunto sa akin na hindi naman ako sumasang-ayon naman ako dito actually. Na karamihan ng mga prinsipyo natin ng iba't ibang mga grupo na nananawagan ng pananagutan kay President Marcos at President Duterte ay magkakapareho ang prinsipyo, mga 90%. Pero siguro sa personal kong pananaw, mahalaga din sa akin yung yung aktivismo ko ay nakaugat sa ating 1987 Constitution. At bagamat hindi pa malinaw yung nilalaman nito, ay concern ko talaga yung panawagan ng Transition Council. Dahil para sa akin, labag sa diwa ng demokrasya ang magluklok ng isang body at bibigyan sila ng kapangyarihan kahit hindi sila dumadaan sa balota. So, ako sticking point po yun. Habang linaw po yung diskurso tungkol sa Transition Council, baka pwedeng suriin ulit yung pagkakaroon ng pagkakaisa. And I think ang commitment ko po ay, ayun, medyo wala na po ako doon sa punto na naghahanap ako ng pagkakaisa dahil lang gusto natin ng pagkakaisa. Dapat nakaugat ito sa prinsipyo. Pero I think it's also important to remember na or it's important to remind ourselves na dapat hindi rin taken for granted na paratitang magiging hiwalay na yung mga kilos protesta na to. I think dapat open po tayo na makipag-usap tungkol sa ating mga prinsipyo, sa ating mga panawagan. Nang sa gayon ay kapag nag-align na talaga ang lahat, pwede magkaisa. Sige po.